Welcome back naman sa ating Bossing Tagalog Recap. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, ay mag-like kayo at mag-subscribe sa ating munting channel dahil malaking tulong ito para makapag-resign na ako sa aking trabaho. Ipagpatuloy na natin ang Global Freeze Zangi, ang pinakamalakas na mutant na mas malakas pa kay Goku sa mundo ng apokalipse. Medyo laktawan na natin ang mga mahabang usapan at ipagpatuloy na agad natin sa aksyon at bakbakan chapter 613 hanggang 620. Ang lahat ay mabilis na umalis sa Combat Command Center at ang mga nakabaluti na sasakyan ay naghihintay sa labas upang dalhin sila sa paliparan. Sa kaliwang bahagi ng Zhang ay nakaupo si Yang Xingxin, sa kanan ay si Liang Yu at si Huahua ay nakahawak sa mga bisig ni Yang Xingxin. Una nang ipinaliwanag ni Zhang ang kanilang misyon sa pakikipaglaban sa lahat. Kailangan muna nating pumunta sa Tianhai City at alisin ang mga Qianlong pirates na dumaong doon. Ang Tianhai City ang aking teritoryo. Pamilyar ako sa lupain doon at mayroon akong mga espiya doon. So the battle is good for us. Just practice what you usually train for. Pagkatapos sabihin ito, nagbigay siya ng mga espesyal na tagubilin kina Liang Yu at Huahua. Sa panahon ng labanan, manatiling malapit kay Xingxin. Ito ang kanyang unang pagkakataon sa larangan ng digmaan, kaya protektahan siya. Tumango si Liang Yu, syempre. Ibinuka ni Huahua ang kanyang bibig, Miu. Hindi tinanggihan Yang Xingxin ang espesyal na pangangalaga ni Zhang Yi. Bagamat nagising na niya ang kanyang kapangyarihan, kailangan niyang umangkop sa kanyang mga kakayahan sa larangan ng digmaan. Higit pa rito, ang kanyang kakayahan ay napaka-espesyal at ang panganib ay medyo mataas. Sa proteksyon ni Huahua at Liang Yu, matitiyak ang kanyang buhay. Tungkol naman sa tactical arrangements, Baili, ipaubaya ko na sayo. Tumingin si Zhang Yi kay Baili Changqing at sinabing, hanggang sa sasabihin ko sayo, lahat ng plano ng aksyon ay ikaw ang magpapasya. Ang mga profesional na bagay ay dapat ipaubaya sa mga profesional. Pagdating sa pakikipaglaban, siguradong mas magaling si Baili Changqing dito. Hindi tanga si Zhang Yi para pumasok sa field na hindi niya sanay. Si Baili Changqing ay medyo nasasabik, ngunit hindi niya inaasahan na si Zhang Yi ay magtitiwala sa kanya ng labis. Ang pagtatalaga ng otoridad ng mga pinuno ay ang pinakamalaking pagkilala sa mga nasasakupan. Hindi na nagsalita pa si Baili Changqing at tinanggap ang utos ni Zhang Yi. Ang desisyong ito ay nagpagaan din ng pakiramdam sa iba. Kung si Zhang Yi, isang karaniwang tao, ang pinilit ang utos, sila ay matalo ang tambol sa kanilang mga puso. Ang pagkilala sa malakas na personal na lakas ni Zhang Yi ay isang bagay. Ngunit ang kakayahang mag-utos at personal na kapangyarihan sa labanan ay dalawang ganap na hindi magkakaugnay na bagay. Mabilis na sumugod sa airport ang Tengu Team, Samsara Team, at Yanyon Team. Ang mga searchlight ay tumagos sa kalangitan sa gabi, ang Blizzard City ay napuno ng panginginig, at ngayong gabi ay isa na namang walang tulog na gabi. Sa sunod-sunod na pag-alis ng mga fighter planes, lumipad din ang tatlong koponan patungo sa kani-kanilang larangan ng digmaan. Sa oras na ito, sa Tianhai City, dahil sa maagang babala ni Zhang Yi, ang kanlungan at ang tatlong puwersa ay nagtipon ng mga tao at materyales sa isang ligtas na lugar ng maaga. Pagkarating ng mga pirata ng Qianlong pirates sa baybayin, agad silang kumuha ng mga snowmobile at umungol sa kahabaan ng yelo patungo sa dalampasigan. Mga binata, magdambong tayo hanggat gusto ninyo. Patayin ang lahat ng lalaki dito at kunin ang lahat ng pagkain at mapagkukunan. Malakas na tumawa si Canute, at ang libu-libong pirata sa grupo ng mga pirata ay tumawa rin ng malakas na naghahanda sa pandarambong. Hanggat na kumpleto ang deal ngayon, hindi na nila kakailanganing maglayag muli sa loob ng isang taon. Narinig ng lahat ang kasaganaan ng Tianhai City. At mula ngayon, sumikat na sila sa mundo ng pirata. Paano ang Huaxu Kingdom? Hindi naman siguro ako manakawan sa kanila. Ngunit pagkatapos ng grupo ng mga nasasabik na pirata na sumugod sa pampang, mabilis nilang natuklasan na may mali. Dahil sa napakalaking lungsod ng Tianhai, pagkatapos maghanap ng mahabang panahon, wala silang nakita ni isang tao. Ang lungsod na ito ay parang patay na lungsod, at kahit na ang mga bakas ng mga aktibidad ng tao ay mahirap hanapin. Ilang pangunahing base ang naglipat ng kanilang populasyon, at mga mapagkukunan kalahating buwan na ang nakalipas, at ang naiwan na lang sa lupa ay ilang mga gusali, na lahat ay natabunan ng makapal na nyebe. Parang wala pang aktibidad ng tao.
Lamang sa lugar ng daungan ng base ng Chaoyu, nakakita sila ng ilang malalaking lalagyan na naglalaman ng ilang mga supply. Ngunit lahat sila ay mga kotse o malalaking makinarya, pati na rin ang mga nakakalat na materyales na hindi gaanong ginagamit at hindi maginhawa sa transportasyon. Napagtanto kaagad ni Canute na may mali. Agad niyang tinanong ang Eclipse kung ano ang nangyayari dito. Si Phoenix Yuanren ang sumagot. Ayon sa datos, 4 na puwersa na lang ang natitira sa lungsod na ito ngayon, at ang kanilang mga mapagkukunan ay puro. Hanggat papatayin mo sila, madali mong madambong ang karamihan sa mga mapagkukunan ng lungsod ng Tianhai. Pagkatapos mag-isip sandali ni Canute, nagpasya siyang hindi nagsinungaling saka. Dahil ang lungsod ng Tianhai ay may malaking mapagkukunan, at sa oras na ito, imposibleng ilipat ang mga ito sa maraming dami. Mayroon lamang isang konklusyon, ang mga mahahalagang mapagkukunan ay nakatago. Hanggat maaari nilang mahanap kung saan sila inilibing, upang maging tumpak, kung saan nagtatago ang mga lokal na puwersa, maaari nilang makuha ang mga materyales na iyon. Kaagad na inutusan ni Canute ang kanyang mga tauhan na hanapin ang mga pinagtataguan ng ilang malalaking puwersa, kahit na kailangan nilang maghukay ng 3 talampakan sa lupa. Hindi nila alam na libu-libong tao mula sa Chaoyu base ang nasa ilalim ng kanilang mga paa. Blizzard City. Inayos ni Zhu Zeng na lumabas si Zhang Yi at ang kanyang 3 koponan upang lumaban. Siya na rin mismo ang nag-iisip kung paano lulutasin ang mga kasunod na problema. Parehong kabilang sa mga organisasyon ng Ronin ang Jidao Demon at Eclipse na may maximum na sukat na ilang daang tao lamang. Gayunpaman, ang mga Tianlong Pirates ay gumagala sa katimugang karagatan at nagtataglay ng kapangyarihang banta ang bansa. Mas madaling kausapin at harapin ang malalaking puwersa. Naglakas loob ang mga miyembro ng Tianlong Pirates na salakayin ang rehiyon ng Jiangnan. Masyadong malaki ang kanilang gana. Dapat silang turuan ng leksyon, kung hindi magkakaroon ng kapayapaan ang Southern Coastal Area. Sabi ni Zhu Zeng sa malalim na boses. Nang marinig ito, yumuko si Lan Xincheng at nagsabi, may mga barkong pandigma na nagpapatrolya sa lugar ng dagat mula sa East China Sea region. Siguradong ginabayan sila ng estranghero na naghula ng eclipse ng buwan at nakataka sa patrol. Bukod dito, ang mga isla sa timog silangang dagat ay may tuldok-tuldok at hindi namin makumpirma kung nasaan ngayon ang kanilang punong tanggapan. Hindi ito mahirap. Hanggat maaari nating kumpirmahin ang lokasyon ng kanilang punong tanggapan, kung gayon ang problema ay ganap na malulutas sa isang shot ng Death of Love. Kung paano makumpirma ang punong tanggapan ng Tianlong Pirates, kailangan mo lamang magpadala ng mga espiya, at palagi kang may makukuha. Ngunit ang problema ay hindi maaaring abusuhin ang kamatayan ng pag-ibig. Madaling sirain ang SLA Dragon Pirates, ngunit kapag ginamit na ang Death of Love, maaari itong magkaroon ng masamang simula. Sa hinaharap, ang mga naturang armas ay gagamitin ng husto sa buong planeta. Bahagyang napangiti si Lan Xincheng nang marinig niya ito. Mayroon tayong iba pang paraan para harapin sila. Itinaas ni Zhu Zeng ang kanyang ulo at sumulyap kay Lan Xincheng. Oh, ano sa tingin mo? Ngumiti si Lan Xincheng at nagsabi, ang Starry Sea ay puno ng mga isla, at umaasa sila sa mga import para sa parehong pagkain at enerhiya. Pagkatapos ng katapusan ng mundo, ang transportasyon sa dagat ay magiging mas mahirap at ang kanilang mga paraan ng pagkuha ng mga supply ay magiging mas single. Kailangan lang nating gamitin ang ating mga kamay at paa sa dalawang aspetong ito para tuluyang mawalan sila ng pagkain. At ang isang malaking bilang ng kanilang mga barko ay naging scrap metal na walang diesel. Nagbago ang ekspresyon ni Zhu Zeng at mumiti siya at sinabing, makakaisip ka palagi ng bago para sa akin. Sa impluensya ng Huaxu State, ang pakikipag-ugnayan lamang sa mga pangunahing lugar kung saan ang mga Tianlong Pirates ay nag-aangkat ng enerhiya at pagkain ay maaaring magdulot sa kanila ng malalaking problema. Ang bentahe ng Tianlong Pirates ay hindi kung gaano sila kalakas. Sa katunayan, 10,000 tao ang hindi talaga makapangyarihan sa labanan. Umaasa sa masalimuot na lupain ng Starry Sea, nagawa nilang dominahin ang isang panig. Kung talagang may hidwaan sa mga nakapaligid na malalaking bansa, hindi sapat na panoorin ang kanilang mga basurang isda. Putulin ang kanilang pagkain, damo at lakas, at hayaan silang lahat na makulong sa isla. Ito rin ang dahilan kung bakit ang Heavenly Dragon King ay hindi nangahas na kumilos laban sa Huaxu Kingdom. Nag-isip sandali si Zhu Zeng at nakipag-ugnayan sa distrito ng Shengjing.
Hayaang sumulong ang Shenjing District para makipag-ugnayan sa mga pangunahing bansang nakapaligid sa Tianlong Pirates at hilingin sa kanila na huminto sa pakikipagkalakalan sa Tianlong Pirates. Kahit paparating na ang katapusan ng mundo, nandoon pa rin ang impluensya ng Huaxu Kingdom. Bukod dito, dahil lang sa grupo ng mga pirata, walang makakasakit sa Huaxu Kingdom dahil dito. Kaya't ang problemang ito ay maaaring malutas ng mabilis. Ito ay isang nahuling pag-isip kaya hindi ko na isa-isahin dito. Lungsod ng Tianhai. Ang Tianlong Pirates ay nagsimulang manloob sa lahat ng dako. Masyadong malaki ang Tianhai City. Bagamat ang mahalagang mapagkukunan ay karaniwang kinokolekta ng ilang pangunahing puwersa. Gayunpaman, ang ilang malalaking paggawaan ng makinarya, mga bodega ng hilaw na materyales, at ilang maliliit na supermarket ay hindi pa ganap na nahuhulog. Ang mga mapagkukunang ito na hinamak ng mga pangunahing puwersa na linisin ay lahat ng magagandang bagay para sa mga pirata. Pagkatapos ng lahat, sila ay nasa mahihirap na mapagkukunan sa timog na dagat at kailangan nilang magnakaw para sa pagkain at damit. Sa makatuwid, ang mga basura na hindi gusto ng mga pangunahing puwersa sa Tianhai City ay lahat ng magagandang bagay sa kanilang paningin. Sa ganitong kapaligiran, talagang mahirap para sa mga base ng ilang pangunahing puwersa na hindi matuklasan. Dahil ang ibang mga lugar ay natatakpan ng yelo at niebe, ngunit ang teritoryo lamang ng sanctuary at ang tatlong pangunahing puwersa ang malinis. Ngunit kahit gaano pa nila ito nahanap, hindi nila mabuksan ang kanlungan. Isang grupo ng mga pirata na sanay na sa mga labanang pandagat sa katimugang tubig ay hindi alam kung paano buksan ang reinforced concrete na mahirap pasabugin kahit na may mga missile. Ang kanlungan ng pamilya ni Zhang Yi ay umaakit sa kaimbutan ng maraming mga pirata dahil sa taas at ganda nito. Gumamit sila ng iba't ibang armas sa labas upang subukang makalusot, ngunit hindi man lang sila makalusot sa pader. Sa loob ng shelter, nagtago si Uncle Yu at ang lahat sa underground floor, gamit ang surveillance equipment upang suriin ang lahat sa labas. Si Zhu Haimi at Yang Xia ay mukhang nag-aalala. Hawak ni Uncle Yu ang isang machine gun sa kanyang kamay, ang kanyang katawan ay nababalot ng mga sinturo ng bala, at ang kanyang mukha ay puno ng. Sandaling mangyari ang anumang panganib, siya ang unang tatayo sa harapan at bibigyan ang iba ng pagkakataong makatakas. Mahinahong sinabi ni Zukier, okay lang, hindi nila masisira ang depensa ng kanlungan. At si Zhang Yi at ang iba pa ay darating na dito. Sa sandaling ito, isang nakakabinging tunog ang biglang tumunog sa labas. Isang pirata kadre ang naging 5 metrong taas, Shenzhen at nagsimulang marahas na maniningil sa pangunahing pasukan ng shelter. Hindi gumagalaw ang pinto, ngunit nakakatakot ang tunog ng impact. Kahit na nagtiwala ang lahat sa kakayahan ng pagtatanggol ng shelter, hindi pa rin nila maiwasang hindi mapalagay. Ang mga pirata na ito ay walang pagkatao at walang iniiwan na bakas ng mga manok o aso sa kanilang landas. Sa orihinal na labanan sa pagitan ng mga pangunahing puwersa sa Tianhai City, maaaring mapanatili pa rin ang ilang sangkatauhan at ang mga walang kapangyarihang lumaban ay hindi papatayin. Ngunit sa mga pirata na ito, magiging hangal na kumuha ng anumang pagkakataon. Si Zukier ay kalmado sa panlabas, ngunit medyo balisa din sa loob. Mabilis niyang tinawagan si Zhang Yi para ipaliwanag ang sitwasyon dito. Sa oras na ito, isang armadong helicopter ang lumipad ng diretsyo sa kalangitan sa gabi at nakarating sa Tianhai City. Matapos makuha ang balita tungkol kay Zukier, hindi mapigilan ni Zhang Yi na sumimangot. Agad niyang inutusan ng piloto na ilapag ang helicopter sa mga coordinate ng kanyang kanlungan. Nandito sila para pumatay ng mga pirata, at hindi mahalaga kung saan sila nanggaling. Sinabi na ni Zhu Zeng na sa larangan ng digmaan, si Zhang Yi ang pinakamataas na commander. Agad na sinunod ng piloto ang utos at lumipad patungo sa junction ng Xishan District at Lujiang District. Hindi nagtagal, ang mga pirata na tuwang-tuwa pa ring umaatake sa kanlungan ay nagulat nang marinig ang dagundong ng isang higanteng dragon na Tumingala sila at nakitang hindi ito isang higanteng dragon, kundi isang malaking armadong helicopter. Boom! Isang nakakabinging tunog ang lumitaw sa gitna ng hangin. Agad na sumabog ang higanteng alien head. Binago ni Zhang Yi ang kanyang mga bala ng napakatahimik, at pagkatapos ay tinutukan ang pangalawang tao. Ang malaking puting sniper rifle ay dumagundong sa kanyang kamay, at ang pagpatay sa mga alien sa mababang antas ay hindi gaanong naiiba sa mga ordinaryong tao. Gayunpaman, upang makatipid ng mga bala, pinatay lamang niya ang mga dayuhan sa mga pirata. Nanguna si Bailey Changqing at umalis.
May daan-daang metro pa rin ang taas ng kanyang mga paa. Sumigaw siya, "Tara na!" Pagkatapos ang buong tao ay nahulog tulad ng isang kanyon. Sumunod naman ang iba. Walang angkop na lugar para sa isang helicopter na mapunta sa ibaba, ngunit hindi ito problema sa mga nangungunang alien na ito. Upang maiwasang maging isang buhay na target sa himpapawid, Pini. Palabas ng eroplano ng direkta kasama ang mga pinahusay na dayuhan at iba pang mga dayuhan. Si Mengshu lang ang nanatili kay Zhang Yi. Ang kanyang tungkulin ay mag-imbestiga at magpagamot, hindi isang martial arts sect. Maging si Yang Xingxin ay sumali sa labanan sa Huahua. Sa paningin ni Zhang Yi, si Yang Xingxin ay sumakay sa Huahua at nagsimulang subukan ang kanyang kakayahan. Sa direksyon kung saan nakaturo ang kanyang mga kamay, dalawang pirata ang biglang sumuntok sa isa't isa, sinakal ang leeg ng isa't isa, at pagkatapos ay namatay na magkasama. Umiti si Yang Xingxin. Tumingin si Zhang Yi sa paligid niya, at nang makakita siya ng banta, tinulungan niya itong alisin ito sa lalong madaling panahon. Mayroong higit sa 100 pirata sa paligid ng kanlungan, kabilang ang 5 dayuhan. Nang makita ang grupong ito ng mga taong bumabagsak mula sa langit, wala silang takot. Kung tutuusin, sila ay mga taong dumila ng dugo mula sa gilid ng kutsilyo at sanay sa buhay. Si Baili Changqing ay gumawa ng unang hakbang at naglabas ng 2 itim na armas mula sa kahon ng armas sa likod ng kanyang likuran at pinagsama ang mga ito. Isa itong malaking function-painted halberd. Ang painting pole ay pininturahan ng ginto, at ang dark halberd na katawan ay pinalamutyan ng malalim na ginintuang pattern na mukhang napakadominante. Hindi siya umiwas sa harap ng mga putok ng apoy ng mga pirata, at ang mga ordinaryong bala na ipinuputok sa kanya ay hindi man lang sapat para magkamot sa kanyang katawan. Sa isang gitling at laslas lamang, ang 12 ng mga pirata sa kanyang harapan ay naputol sa 2 piraso na parang mga baras ng abaka. Si Baili Changqing mismo ay medyo nagulat. Ang mga pirata ba napakahina? Noong una, naisip niya na ang mga pirata na gumagala sa katimugang dagat ay medyo makapangyarihan. Pero hindi ko inasahan na ganito pala ito kahina. Ngunit kung isipin mong mabuti, ito ay lubos na makatwiran. Sa bagay, ang Southern Sea Area ay puno ng mahihinang bansa. Kahit na 12 ng mga bansa ang pinagsama-sama, hindi sila kasing lakas ng rehiyon ng Jiangnan. Sa makatuwid, ang gayong grupo ng mga pirata ay sapat na upang mangibabaw sa isang panig. Pero nung naka-encounter talaga sila ng Foreign Special Force from a big country, naging bastard force sila. Boom! Isa pang nakakabinging pagsabog ang tumunog sa larangan ng digmaan. Itinaas ni Baili Changqing ang kanyang ulo at nakitang nawala na ang ulo ng alien na umaatake sa kanya. Bumungad ito sa kanya. Pagtingin ko sa paligid, napagtanto ko na lahat ng mga pirata na nagpakita ng supernatural na kapangyarihan ay isa-isang pinatay ni Zhang Yi mula sa mataas na lugar. Hindi napigilan ni Baili Changqing na mapalunok. Kahit siya ay hindi naglakas loob na saluhin ang mga banal na bala ng pilak na binaril ni Zhang Yi, na gumagamit ng leisure, at kailangang mag-ingat upang maiwasan ang mga ito. So to deal with other alien, one shot at a time talaga. Sino ang nagsabing hindi kayang harapin ng mga thermal weapon ang mga dayuhan? Hanggat ginagamit ng dayuhan ang kanyang kakayahang bumaril ng bala, mahihirapan ang dayuhan na harapin ang mga ito. Dumating sa Tenhai City ang pangkat ng Tengu na pinamumunuan ni Zhang Yi. Ang unang hintuan ay natural na ang kanyang base camp. Mahigit 100 pirata ang nalipol ng pangkat ng Tengu sa wala pang 1 minuto. Napahawak si Baili Changqing ng dila, humakbang pasulong si Mengshu at tinurukan siya ng shot of truth serum. Hindi nagtagal, sinabi ng dila kay Zhang Yi at sa iba pa ang lahat ng impormasyon tungkol sa Tianlong Pirates. Sila nasa Chaoyu Harbor. Ang kapitan natin ay si Canute, ang kapitan ng ika-4 na dibisyon ng Tianlong Pirates. Ang lalaking nahuli ng buhay ay isang bastard, at ang impormasyon na kanyang ipinahayag ay kapaki-pakinabang ngunit hindi gaanong. Tinanong siya ni Zhang Yi tungkol sa lakas ng ika-4 na koponan, at sinabi lang niya na ito ay napakalakas at kakaunti ang mga kalaban sa katimugang dagat. Ang pahayag na ito ay totoo sa kanya. Ngunit para kay Zhang Yi, ito ay parang kalokohan. Ang mga tiyan ng isda sa katimugang dagat ay hindi nakakita ng maraming tunay na Panginoon. Tumingin si Zhang Yi kay Baili Changqing, "Baili, ano sa palagay mo?" Nag-isip sandali si Baili Changqing at sinabing, ayon sa impormasyong nakuha ng distrito, ang pangkat na darating ay ang ika-4 na koponan, si Kapitan Canute.
Ang rating na ibinigay ng intelligence system ay nagpapahiwatig na siya ay isang Delta-level alien na may power index na 8,000 puntos. Sa karagdagan, mayroong 4 na miyembro sa kanyang mga tauhan na ang lakas ay nasa pagitan ng 4,000 tandang bawas 6,000 puntos. Pero, itinuro niya ang isang katawan sa karamihan. May isang kadre na napatay mo sa isang putok. Nag-isip sandali si Zhang Yi matapos itong marinig. Tama ang impormasyong ibinigay ng distrito. Sa 3 sumasalakay na mga koponan ng kaaway, ang mga kaaway sa Tianhai City ang pinakamahina. Walang paraan. Pagkatapos ng lahat, sa paghusga mula sa algorithm ng punong tanggapan, si Zhang Yi ay mas mahina kaysa kina Tu Yunli at Gao Changkong. Kasabay ng pagiging pamilyar ni Zhang Yi sa Tianhai City, hiniling sa kanya na harapin muna ang mga kaaway dito, at pagkatapos ay pumunta sa Linhai City upang sumali sa Samsara Team upang malutas ang problema ng Eclipse. Kung gayon, dumiretso tayo sa Chaoyu Harbor. Ang labanang ito ay dapat na labanan ng mabilis, at ang Linhai City ang pangunahing larangan ng digmaan. Sabi ni Zhang Yi. Habang nagsasalita siya, binuksan niya ang satellite phone at kinausap si Chen Jingguan. Bagamat si Chen Jingguan ay nagtago sa ilalim ng lupa, maraming kagamitan sa pagsubaybay ang nakadeploy sa paligid ng Chaoyu Base. Maaaring makuha ang impormasyon tungkol sa Tianlong Perits. Matapos maunawaan ang ayos ng kalaban, mas magiging madali para kay Zhang Yi at ng iba pa na kumilos. Sa sandaling ito, biglang bumukas ang pinto ng silungan. Tumakbo si Uncle Yu at ang iba pa. Zhang Yi. Tuwang-tuwa silang makita si Zhang Yi. Si Zukir ay nakasuot ng makapal na down jacket na may puting fox fur sa kanyang leg, mukhang matikas at gumagalaw. Sinulyapan sila ni Zhang Yi at walang sabi-sabi, hindi pa tapos ang labanan. Manatili kayong lahat sa kanlungan at bawal lumabas. Ngunit sinabi ni Uncle Yu, hayaan mo kaming tulungan ka. Laging mabuti na may dagdag na katulong. Naglakas loob din si Fatiksu na lumapit. Boss, sobrang tagal na rin nung nag-away tayo. Isama mo ako. At least kaya kong kontrolin ang battlefield. Sa oras na ito, bumabagsak ang makapal na snow mula sa langit. Sa ganitong kapaligiran, ang pagkakaroon ng ice at snow alien ay talagang mas angkop para sa pakikipaglaban. Ngunit umiling pa rin si Zhang Yi. Naka-standby ka sa shelter. Kung kinakailangan, tatawagan kita para sabay tayong kumilos. Si Uncle Yu at Fatiksu ay mukhang medyo bigo. Ipinaliwanag ni Zhang Yi, batay sa kasalukuyang paghatol, kontrolado ang lakas ng kalaban. Sapat na tayo para harapin sila. Ngunit para sa kapakanan ng kaligtasan, ikaw at ang mga tao mula sa 3 pangunahing base ay hindi dapat kumilos pansamantala. Kung sakaling magkaroon ng isang espesyal na sitwasyon, kakailanganin mong magbigay ng suporta mula sa labas. Kahit na ang lakas ng kalaban ang pinakamahina sa 3 lugar, hindi nangahas si Zhang Yi na maging pabaya. Dapat siyang gumawa ng maayos na kaayusan. Siyempre, ginawa rin ito para protektahan si Uncle Yu at ang iba pa. Nang marinig ito ni Uncle Yu at Fatiksu, tumingin sila sa ibang mga sundalo ng Tengu Team at naunawaan sa kanilang mga puso na tama ang sinabi ni Zhang Yi. Ito ay isang mahalagang panahon ng digmaan at hindi sila maaaring payagang kumilos ng walang ingat. Tumango ang dalawa. Kung kinakailangan, mangyaring bigyan kami ng mga order anumang oras. Susugod kami kaagad. Tumango si Zhang Yi at aalis na sana, ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito, naglabas siya ng isang kahon ng mga banal na pilak na bala mula sa kanyang katawan at ibinigay ito kay Uncle Yu. Ang material na ginamit sa bagay na ito ay medyo bihira, at si Zhang Yi ay kasalukuyang mayroon lamang higit sa 3,000 rounds sa kanyang kamay. Kaya naman, 20 rounds lang ang binigay niya kay Uncle Yu. Bilang karagdagan, binigyan niya si Uncle Yu ng isang malaking itim na titi. Iyon ay isang magandang bagay na kinuha niya mula sa arsenal ng mga armas sa Blizzard City. Ang pinakabagong anti-material sniper rifle, YV-2 generation. Ang kapangyarihan ay 2 beses na mas malakas kaysa sa mga baret ng nakaraang henerasyon. Ito ay orihinal na isang airborne na sandata at hindi angkop para sa individual na paggamit ng sundalo. Pero tama lang para kay Uncle Yu. Ang isinaalang-alang ni Zhang Yi ay na kahit na ang mga kakayahan ni Uncle Yu ay medyo monotonous, bilang isang veterano sa loob ng maraming taon, mayroon siyang mahusay na mga katangian sa pakikipaglaban.
Sa makatuwid, ang pagbibigay sa kanya ng mabigat na sniping at banal na mga bala ng pilak ay maaaring magpapahintulot sa kanya na magpakita ng magandang lakas. Ito ay tinatawag na kakulangan ng lakas at kailangan ng kagamitan. Biglang nagniningning ang mga mata ni Uncle Yu. Excited niyang kinuha ang sandata na ibinigay sa kanya ni Zhang Yi na nangangahulugan din na pumayag si. Nahayaan siyang lumahok sa labanan sa isang kritikal na sandali na hindi biro. Sa oras na ito, dumating sina Zukir at Yang Xia. Iniabot ni Yang Xia kay Zhang Yi ang isang malaking lunchbox na naglalaman ng supernatural na pagkain na maingat niyang inihanda. Ay save ang mga ito para sa digmaan. Iniabot ni Zukir kay Zhang Yi ang isang kahon ng gamot sa pagpapagaling. Nakaramdam ng kaunting init si Zhang Yi sa kanyang puso, ngunit wala siyang oras na maging mapagmahal dito dahil mahigpit ang digmaan. Tumango siya, inilabas ang snowmobile, at pinangunahan ang mga miyembro ng Tengu team patungo sa Asaim Harbor. Sa dalawa pang larangan, dumating din sa kani-kanilang larangan ng digmaan sina Yan Yunwei na pinamumunuan ni Tu Yunli at Samsara team na pinamumunuan ni Gao Changkong. Una, kailangan nilang hanapin ang kanilang kalaban. Pagkatapos, ito ay isang labanan ng paglipol. Gayunpaman, ang gawain ni Tu Yunli dito ay mas simple at mas direkta. Pagkarating ng Jidao Demon sa Huazhou, mahigit 500 katao ang nagsimulang sumugod patungo sa lugar ng pagtitipon at nagsimulang manloob. Sa simula, nakipagsagupaan sila sa mga lokal na puwersa sa Huazhou. Matapos akayin ni Tu Yunli si Yan Yunwei na dumating, direkta niyang hinati ang kanyang mga tropa upang sugpuin sila kahit saan. Para naman sa Linhai City, ang Samsara team ay hindi nangahas na kumilos ng padalos-dalos pagkarating. Alam ni Gao Changkong na handa ng husto ang eklipse sa pagkakataong ito, at kasama ang hula ng mangkukulam, nagdulot ito ng matinding pressure sa kanila. Kaya pagkalapag ng helicopter, hindi na siya nagmamadaling hayaan muna ang mga miyembro ng team na kumilos. Gagamitin ko ang kapangyarihan ng reincarnation para subukan muna sila, at pagkatapos ay magbalangkas ng plano ng aksyon. Ang lungsod ng Linhai ay isa ng patay na lungsod, at hindi na kailangang mag-alala na magdulot ng mga kaswalti sa mga ordinaryong tao. Sa makatuwid, mayroon silang sapat na espasyo upang ibigay ang kanilang lakas. Lahat ng nangyari sa three-party battlefield ay nasa ilalim ng mga mata ng mga executive ng Blizzard City na pinamumunuan ni Zhu Zeng. Sa pagkakataong ito, nakatutok dito ang buong Blizzard City. Nakuha ni Zhu Zeng ang aral mula sa nakaraang yugto at nagpasya na ibigay ang inisyatiba sa larangan ng digmaan sa mga estranghero. Nagbago ang mga panahon at ang mga dayuhan ay naging dominanteng puwersa sa larangan ng digmaan. At ang kanilang labis na panghihimasok ay hahantong lamang sa pagpipigil sa mga dayuhan. Sa ngayon, ang tanging tulong na maibibigay ng rehiyon sa mga dayuhan, bukod sa pangmatagalang pambobomba, ay ang mga kakayahan sa pag-navigate. Ang Tengu squad ni Zhang Yi ay nahahati sa dalawang tangke, na may layong 1 kilometro, at tumungo sa Chaoyu Harbor mula sa kaliwa at kanang linya. Nakipag-ugnayan siya kay Chen Jingguan at nagtanong tungkol sa balita sa Chaoyu Harbor. Ano ang kasalukuyang sitwasyon sa mga pirata? Sumagot si Chen Jingguan, mga 70% ng mga tropa ay naghahanap ng mga supply, at ang natitirang 30% ay nasa harbor area. Mukhang alam nila na darating ka, kaya umaasa sila sa ating mga lumang depensa para mag-set up ng ambush. Matapos makuha ang impormasyon tungkol kay Chen Jingguan, mas naging komportable si Zhang Yi. Ang mga pirata ay halos isang pangkat ng ragtag, hindi isang profesional na hukbo. Kaya naman, pagkarating sa lungsod ng Tianhai, ang una nilang naisip ay ang pagnakawan ng mga gamit. Kung tutuusin sa katalinuhan na ibinigay ng distrito, tiyak na hindi magiging problema para sa kanilang Tengu team na tanggalin ang ika-4 na dibisyon ng Qianlong Pirates. Binuksan na ni Baili Changqing ang 3-dimensional na mapa sa karwahe at sinimulang ilatag ang plano ng labanan. Captain, ang galing mo ay super long distance sniping. Kaya pumunta ka muna sa commanding heights ng A, which is here. Qi Guangming, ikaw at ang kapitan ang may pananagutan para sa pangmatagalang pagsugpo sa sunog. The harbor is a cone-shaped terrain. We attack from the left and right together. Ang baybayin ay hinarangan ng mga barkong tumutulong sa East China Sea region. Hindi tayo natatakot na makatakas sila. Pagdating ng panahon, ang pinuno ng pirata na si Canute ay maiiwan sa amin ni Liang Yu para harapin siya. Ang iba ay may pananagutan sa paglilinis ng kalat. Walang masama sa planong labanan ni Baili Changqing. Nagsagawa sila ng pagkubkob at pagsupil ng may ganap.
Napuwersa, sa antas ng mataas na antas ng mga dayuhan, sila ay nasa isang ganap na kalamangan. Karamihan sa mga ordinaryong pirata sa pangkat ng mga pirata ay walang iba kundi ang mga nabubuhay na target sa kanilang mga mata, at maaari lamang nilang barilin ang kanilang tiyan gamit ang isang simpleng lay. Pagkatapos magsalita ni Baili Changqing, tumingin siya kay Zhang Yi at humingi ng kanyang opinyon. Tumango si Zhang Yi. Walang problema, gawin natin ito. Remember, safety comes first. Huwag mong maliitin ang mga kalaban mo. Isang grupo ng mga tao ang sabay-sabay na nagsabi, naiintindihan. Dumating si Zhang Yi at ang iba pa malapit sa Chaoyu Harbor nang wala pang isang oras. Pagkatapos ay bumaba sila ng sasakyan at piniling maglakad pasulong upang maiwasang tambangan ng kabilang partido. Sa mga tuntunin ng depensa, ang mga suit na kanilang isinusuot ay mas mataas kaysa sa mga nakabaluti na sasakyan. Sa makatuwid, ang papel ng kalesa ay para lamang sa transportasyon. Ang lahat ay sumulong sa isang pangkat na may 3 tao. May snow sa langit, ngunit hindi malabo ang view. Kinindatan ni Baili Changqing si Ye Jikang. Naunawaan ni Ye Jikang at agad na naglabas ng isang silver metal box mula sa backpack sa likod niya. Matapos buksan ang kahon, lumipad ang 3 maliliit na drone. Kinokontrol sila ni Ye Jikang at lumipad patungo sa base ng daungan. Ngunit sa lalong madaling panahon, bago nakuha ng 3 drone ang anumang bagay, ang kanilang larangan ng paningin ay biglang lumabo, at ang 3 drone ay nahulog mula sa langit. Kumunot ang noo ni Ye Jikang. Mayroon silang napakalakas na pakiramdam ng counter-reconnaissance. Bagamat medyo mature na ang teknolohiya ng drone, isa pa rin itong makina at madaling mag-malfunction dahil sa electromagnetic interference. Kung ito ay malapit sa 3 kilometro, ito ay napakadaling matuklasan ng kabilang partido. Gayunpaman, kung mabilis silang makakalapit, magkakaroon pa rin sila ng ganap na kalamangan. Bagamat ang mga pirata ay nakahawak sa Chaoyu Base, hindi nila naintindihan ang lupain. Sa kabaligtaran, ipinakita na ni Zhang Yi ang kumpletong topographic na mapa ng Chaoyu Base sa lahat bago umalis. Mabilis na gumawa ng desisyon si Baili Changqing. Ituloy mo. Su Miao, nagdulot ka ng bagyo para makagambala sa kanilang paningin. Ngayon lahat ay malinaw na naglalaro ng kanilang mga baraha, hindi na kailangang itago ito. Sinabi ni Su Miao. Ang kanyang kakayahan ay hangin na maaaring madaling dalhin sa paglalaro sa gayong mga araw ng blizzard. Hanggat lumikha siya ng isang bagyo, maaari siyang bumuo ng isang natural na bunker upang harangan ang kanyang paningin. Nagpatawag si Su Miao ng napakalaking bagyo na bumubuo ng blizzard sa isang sulok ng base ng Chaoyu. Pagkatapos ay sinamantala ng mga miyembro ng Tengu Team ang takip ng blizzard at direktang sumugod sa daungan ng Chaoyu Base. Ang mga pagbabago dito ay mabilis na nakakuha ng atensyon ng mga pirata. Nakaupo si Canute sa isang karwahe na natambakan ng nyebe na nagpapakita ng kanyang mga ngipin na kasing tulis ng pating. Darating ba ang mga regular na tropa mula sa Jiangnan region? Kayo. Patay natin. Siya ay umungal ng malakas, at ang mga nakapaligid na pirata ay nagtaas din ng kanilang mga baril at umungol ng napakalakas. Ang mga desperado na ito ay hindi magiging mahiyain kahit sino pa ang kanilang kaharap. Sila ay mga taong naglalagay sa panganib ng kanilang sariling buhay at kamatayan. Sa itaas ng snowfield, maririnig ang mga putok ng baril, at ang mga muzzle ay nakatutok sa direksyong tinatahak ni Zhang Yi at ng iba pa. Ngunit ang ganitong uri ng mga ordinaryong bala ay hindi maaaring magdulot ng anumang pinsala sa mga uniforme sa labanan. Not to mention their poor marksmanship, hindi nila kayang shoot sa lahat ng blizzard. Sumugod si Baili Changqing sa harapan, at sumigaw siya sa mahinang boses, huwag kang mag-alala sa mga sari-saring isda, patayin muna ang mga dayuhan. Lutasin ang labanan sa lalong madaling panahon. Ang lahat ay puno ng mga bala, at natural na gumagamit sila ng mga karaniwang armas at mga bala ng pinagmulan. Dadadadada. Sa harbor base, tinapakan ng mga pirata ang mga kahon na bakal, tumawa ng tawanan at bumaril sa direksyong ito. Ang kanilang dayuhan ay hindi nagkusa sa pag-atake, ngunit nagtago sa dilim, naghihintay ng pagkakataong lumaban ng malapitan. Ngunit nang si Zhang Yi at ang iba pa ay halos 1,000 metro ang layo mula sa harbor defense line, isang hindi inaasahang posisyon ang lumitaw. Si Baili Changqing ay sumugod sa harapan, at ang kanyang buong katawan ay napabalikwas. Gumulong siya sa lupa, at pagkatapos ay pinatatag niya ang kanyang katawan ng mahus.
Ang iba ay nahuli din at nabangga sa ganoong posisyon. Ano ito? May pader sa harap, transparent na pader. Hindi nila nakikita, may nakaharang na pader sa kanilang daan. Nanliit ang mga mata ni Zhang Yi at kumilos ang ibang tao. Itinaas niya ang puting kuwago sa kanyang kamay at sinabing, "Umalis ka." Umalis ang mga miyembro ng koponan at itinutok ni Zhang Yi ang hindi nakikitang pader at nagpaputok. Ngunit ang banal na bala ng pilak na maaaring makabasag sa dyablo ay tumigil sa harap ng pader na iyon at pagkatapos ay dumiretso sa lupa. Kahit Holy Silver Bullet ay walang silbi. Anong klaseng kakayahan ito? Nang hindi na sila makamove forward, umalinggaw ang tunog ng makina sa di kalayuan. Ang grupo ng magigiting na pirata ay sumakay ng mga snowmobile, tumawid sa container defense line ng Chaoyu Seaport, at sumugod. Nahuli ko ito, at ito ay isang malaking isda. Hahaha, kung gaano karaming mga supply ang maaaring ipagpalit sa Jiangnan region sa buhay ng mga taong ito. It's great, hindi talaga in vain ang trip natin. Si Zhang Yi at ang iba pa ay tumingin sa libu-libong pirata na sumusugod sa kanila na parang nakakakita ng kuyog ng mapuot na balang. They dare to initiate charge. Are they really looking for death? Umismid si Woody. Hindi pa rin nila alam kung anong klaseng kalaban ang kinakaharap nila. Ang mga pirata ay nakakagawa lamang ng alon kapag sila ay nasa dagat. Pagdating nila sa lupa, katumbas sila ng pagsira sa kanilang sarili. Pabayaan ng ordinaryong squad, kahit na dumating ang Heavenly Dragon King, hindi sila maglalakas loob na ipagsapalaran ang kanilang buhay kasama ang investigation team. Kaya sa mata ni Woody, ang mga taong ito ay walang alinlangan na naghahanap ng kamatayan. Malamig na tiningnan ni Zhang Yi ang mga pirata at walang sinabi. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam siya ng hindi magandang pakiramdam sa kanyang puso. Matapos mag-isip ng ilang sandali, umatras ng ilang hakbang si Zhang Yi. Dahil dito, muling naramdaman ng kanyang katawan ang pakiramdam ng mahigpit na pagharang. Hinawakan pabalik ni Zhang Yi ang kanyang kamay, at sigurado, nakaharang ang kanilang landas ng hindi nakikitang pader na iyon. Agad na sinabi ni Zhang Yi, "Tingnan mo ang paligid, baka nahulog tayo sa bitad." Nang marinig ng lahat ang sinabi ni Zhang Yi, agad nilang sinimulan ang pagmamasid sa kanilang paligid. Ang obserbasyon na ito ay agad na natuklasan sa kanila na may mali. Sa ilang mga punto, isang malaking transparent na hawla ang lumitaw sa kanilang paligid, na nakulong silang lahat sa loob nito. Kahit ang tuktok ng ulo at paa ay hindi nawawala. Sa sandaling ito, libu-libong pirata na armado ng mga sandata ang nakapaligid sa kanila. May mabangis na ngiti sa kanilang mga mukha, na parabang nakakita sila ng isda na kumukuha ng pain. Gayunpaman, hindi sila nagmamadaling umatake, at hindi rin sila nagkusa na lumapit. Isang kalsada na pinaghiwalay sa mga pirata, at lumabas ang isang matangkad, payat na lalaki na may mukha ng pating. Siya ang kapitan ng ika-4 na dibisyon ng Qianlong Pirates, Canute. Malamig na sumulyap ang mga mata ni Canute sa mga miyembro ng Tengu team. Nandito ka na, sabihin mo sa sarili mo kung nasaan ka. Hindi nataranta si Zhang Yi sa oras na ito. Hindi man lang siya nag-abalang kausapin si Canute, bagkus ay inutusan niya ang mga manlalaro. Subukan mong makalusot. Maliban kung ang kalaban ay may epsilon level na alien, hindi ako naniniwalang may supernatural na hadlang na hindi malalampasan. Nang marinig ito, agad na nagsimulang umatake at sumubok ang mga miyembro ng koponan sa bawat sulok. Ginamit ang mga bala, supernatural na kapangyarihan, at kahit kamao. Ngunit gaano man sila umatake, ang transparent na hadlang ay walang anumang pagbabago. Ito ay hindi masyadong malakas at hindi maaaring ilihis ang mga pag-atake mula sa mga miyembro ng koponan ng Tengu. Katulad ng dagat, sinisipsip nito ang lahat ng atake. Nang makitang walang pumapansin sa kanya, walang magawa si Canute. Napakasungit mo. Hindi mo nga alam ang basic manners. Iniunat niya ang hintuturo ng kanang kamay sa lahat. Pero masasabi ko sa iyo, huwag mong sayangin ang iyong pagsisikap. Hanggat pumasok ka sa kulungang ito, hindi ka makakatakas kahit anong mangyari. Ngayon, isa ka na lang kumpol ng mga ibon na nakakulong. Sa mga pirata, mayroong isang dayuhan na nagngangalang Chen Shu. Sa kanyang paningin, ang malaking espasyo kung saan matatagpuan si Zhang Yi at ang iba pa ay isang malaking cubic cage. Ang kanyang kakayahan ay tinatawag na drawing the ground as a prison. Tulad ng isang bitag na ginagamit para sa pagpapakain ng mga ibon, ang hawla ay inayos ng maaga upang ilok ang isang saklaw na lugar. Matapos makapasok ang sinuman dito,
ang bilangguan na iginuhit sa lupa ay na-trigger at ang hawla ay opisyal na isinaaktibo. Anumang biktima na pumasok dito ay hindi na makakatakas. Ngunit upang mapanatili ang hawla na ito, siya mismo ay hindi makagalaw. Sa sandaling gumalaw ang kanyang katawan o namatay ang kanyang katawan, ang pamamaraan na ito ay ilalabas. Ito ang kanyang ability rule. Mabilis na nawala ang ngiti sa mukha ni Canute at iwinagayway niya ang kanyang kanang kamay, patayin sila. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, libu-libong pirata ang tumawa ng malakas at hinila ang mga gatilyo sa kanilang mga kamay. Mula sa lahat ng direksyon, ang mga linya ng apoy na nabuo ng hindi mabilang na mga bala ay pinaputok sa hawla. Pagtanggol! Sigaw ni Zhang Yi. Gayunpaman, ang kanyang Two-Realm Knot ay na-deploy kaagad, na pinoprotektahan ang kanyang sarili, sina Liang Yu, Huahua at Yang Xingxin. Walang paraan, ang hanay ng Two Worlds Juji ay 1 metro lamang, siya ay hindi magagapi sa loob ng radius ng 1 metro, ngunit hindi niya ito mapoprotektahan ng higit sa 1 metro. Sa kabutihang palad, para sa lahat, ang mga bala na ito ay hindi gaanong banta. Kaya't ginamit ng lahat ang kanilang sariling kakayahan upang labanan ang masinsinang pag-atake ng bala na ito. Ito ay mali. Ang aming mga pag-atake ay hindi maaaring isagawa, ngunit maaari nilang salakayin kami sa lugar na ito. One way ba ang kakayahang kubkubin na ginagamit ng kalaban? Malakas na sigaw ni Baili Changqing habang hinaharangan ang mga bala gamit ang function-painted halberd sa kanyang kamay. Bagamat siya ay nasa isang hawla, hanggat ang kanyang extra-dimensional na espasyo ay magagamit, siya ay hindi pa rin magagapi. Sa sandaling ito, isang dayuhan sa mga pirata ang tumalon. Itinaas niya ang kanyang mga kamay ng mataas, at ang nabasag na yelo sa lupa ay sunod-sunod na tumaas sa langit, at pagkatapos ay nakondensed sa isang higanting bola ng yelo na may diameter na 12 ng metro sa kanyang mga kamay. Sa ilalim ng kanyang kontrol, ang higanting bola ng yelo ay tumama sa lahat na parang kanyon. Si Baili Changqing ay hahakbang pasulong upang labanan. Ngunit naisip ni Zhang Yi na kapag nabasag ang bola ng yelo, ang kanilang espasyo sa paggalaw ay lubos na malilimitahan. Kahit na mayroon silang mahusay na mga kakayahan, mahirap ipakita ang kanilang lakas. Hayaan mo ako. Hinimok ni Zhang Yi si Baili Changqing na umatras. Liang Yu, Huahua, protektahan mo ako. Matapos sabihin yon ni Zhang Yi, kinalas niya ang kakayahan ng 2 kaha. Hinaharangan ng dimensional na gate ang direksyon ng pak. Ang bola ng yelo ay direktang bumaon sa alien space ni Zhang Yi nang walang anumang tunog. Sumimangot si Canute, "Yee, ito ba ang taong hiniling sa akin ng Phoenix Institute na patayin?" Ito ay eksakto sa sinabi ng katalinuhan, at mayroon siyang ilang mga kasanayan sa pagtatanggol. Gayunpaman, hanggat hindi ka makakaalis sa kulungan na ito, maya-maya ay ubusin kita hanggang sa kamatayan. Sa mga pirata, marami na ang naglabas ng shoulder-resistant na mga kanyon at rocket launcher. Kahit na sila ay mga dayuhan, ang kanilang mga kapangyarihan ay mauubos sa kalaunan. Pagdating ng panahon, ang kanilang laman at dugo ay walang awang sisirain ng mga thermal weapon. Para sa mga tiyanong pirates, ito ay isang mahabang pangangaso, at mayroon silang sapat na pasensya. Gayunpaman, binuksan ni Zhang Yi ang 2-dimensional na gate at agad na hinarang ang lahat ng pag-atake mula sa 2 direksyon gamit ang pinakamalakas na firepower. May limitasyon ang lumamon na enerhiya ng dimensional gate, ngunit sa pag-atake ng ganitong uri ng thermal weapon, kung gusto mong maabot ang pinakamataas na limitasyon ng enerhiyang lumalamon nito, kailangan mong alisin ang hindi bababa sa isang buong arsenal. Ngunit sa sandaling ito, biglang may naisip si Zhang Yi sa kanyang puso. Ang mga pag-atake mula sa labas ng mundo ay maaaring dumaan sa mga dingding ng hawla, ngunit ang kanilang mga pag-atake ay hindi maaaring talunin. Ano ang batayan sa pagtukoy ng limitasyon? Matapos isipin ito, gumawa si Zhang Yi ng matapang na pagtatangka. Itinaas niya ang kanyang kamay at ginamit ang dimensional gate para kumuha ng malaking halaga ng bala. Pagkatapos ay tinutukan niya ang mga pirata sa labas at naaninag ang mga ito. Boom! 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 Lumipad pabalik ang bala sa pagdating nito. Ang mga pirata na iyon ay walang mga unipormeng panglaban sa kanila, at 12 ng mga pirata ang nabugbog ng mga bala sa isang iglap. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Zhang Yi, at sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi. Alam ko kung tungkol saan ang hawla na ito. Ang pagguhit sa lupa bilang isang bilangguan ay isang kakayahan na nakabatay sa panuntunan.
Natutunan ni Zhang Yi ang mga panuntunan nito sa pamamagitan ng sarili niyang mga eksperimento. Iyon ay, kapag tinukoy bilang isang bagay na umiiral sa loob ng hawla, kapag nabuo ang hawla, hindi na ito maaaring umalis sa saklaw ng hawla. Ang mga bagay na hindi tinukoy ay hindi apektado ng mga panuntunan. Halimbawa, si Zhang Yi at ang iba pa ay hindi maaaring bumaril sa hawla gamit ang mga bala. Gayunpaman, ang mga bala na pinaputok ng mga pirata mula sa labas ay hindi apektado at maaari pang ang tumalbog pabalik. Natuklasan din ni Baili Changqing at ng iba pa ang pattern na ito. Pero ang problema ay hindi pa rin nila maisip kung paano makakaalis dito. Paano kung hindi na umatake ang kalaban at dito na lang maglalaan ng oras o magpalit ng paraan ng pag-atake? Naisip din ni Canute. Matapos makita na si Zhang Yi ay maaaring magpatalbog ng mga bala, agad siyang naglabas ng utos para sa lahat ng mga pirata na itigil ang pagbaril. Huminto sila, ngunit hindi tumigil si Zhang Yi. Si Zhang Yi ay may makitid na ngiti sa kanyang mukha at sinulyapan ang lahat ng mga pirata na naroroon. Ang estranghero na gumamit ng mga supernatural na kapangyarihan upang kubkubin sila ay dapat nakabilang sa kanila. Hanggat napatay ang estranghero, mawawala kaagad ang pinagmumulan ng kapangyarihan ng kulungang ito. Gumawa ng kwarto para sa akin. Nagbilang ako ng 3, lahat maglupasay. Hindi naiintindihan ng lahat kung ano ang gustong gawin ni Zhang Yi. Ngunit si Zhang Yi ang kapitan at kailangan pa rin nilang sundin ang mga utos. 1. Binuksan ni Zhang Yi ang pinto sa sarili niyang dimensyon. 2. Sa mga dimensional na gate, nakalantad ang makapal na bariles. 3. Agad na nag-squat ang lahat. At sa paligid ng Zhang Yi, sa malaking espasyo, ang mga muzzle ng 500 artilerya ay nakaunat mula sa alien space. Ito ang malaking dami ng mga armas na hiniling ni Zhang Yi bilang kapitan ng Tengbu Team mula sa Blizzard City sa ilalim ng kanyang sariling otoridad. Mga sandata na napakalaki at mahirap dalhin ng mga ordinaryong dayuhan. Mga sandata na nagtataglay ng malaking kapangyarihan ngunit unti-unting naaalis dahil sa pagdating ng panahon ng yelo. Sa kanyang mga kamay, ito ay malakas pa rin. 500 kanyon ang nilagyan ng mga bala ni Zhang Yi at handa silang paputukan anumang oras. Ang mga armas ngayon ay maaaring konektado sa mga intelligent system at hindi nangangailangan ng manual na operasyon. Ginamit lang ni Zhang Yi ang Intelligent Operating System ng Combat Suite para mag-issue ng order. Sa isang iglap, 500 piraso ng artilerya ang nagpakawala ng nakakabinging dagundong at pinaputukan ang lahat ng mga pirata sa lahat ng direksyon. Walang makakaisip ng ganoong eksena. Ang isang tao ay maaaring maging isang higanteng kuta sa isang iglap. Masyadong confident ang mga pirata na yon, kaya wala pang 200 metro ang layo nila sa bilangguan kung saan naroon si Zhang Yi at ang iba pa. Ang isang volley ng 500 artilerya ay parang mga paputok na sumasabog sa dumi ng baka, na sumasabog sa lahat ng dako. Kaya lang, lumilipad sa buong langit ang mga sirang katawan nila, parang fireworks talaga, makulay. Sa sandaling lumitaw ang artilerya, nag-react na si Canute at ang iba pang mga dayuhan. Mabilis na lumaki ang katawan ni Canute at napunit ang kanyang damit dahil sa kanyang maumbok na balat. Nagsimulang maging gray-blue ang kanyang balat, parang kutsilyo ang texture ng kanyang balat, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay nakangisi hanggang sa dulo ng kanyang mga tainga. Sa isang iglap, siya ay naging isang higanteng gray-blue na pating na mahigit 10 metro ang haba. Ang malaking katawan ay umaabot sa lupa, ngunit nababaluktot na parang nasa ilalim ng tubig. Ang kanyang nababaluktot na katawan ay tinangay ang dose-dosenang mga kanyon na nagligtas sa buhay ng daan-daang pirata sa kanyang likuran. Sa ibang direksyon, mayroon ding mga estranghero na nagsisikap. Ngunit kahit na ganoon, hindi nila napigilan ang 500 mga bala ng mabilis na sunog. Sa isang segundo lang, kalahati ng mahigit 1,000 pirata sa Division 4 ang napatay. Palihim na bumuntong hininga si Zhang Yi sa kanyang puso. Isang beses lang magagamit ang salvo na ito. Dahil wala siyang panahon na i-reload ang 500 artilerya. Gayunpaman, ang epekto ng pag-atake na ito ay lubhang kahanga-hanga. Pinatunayan din nito ang kanyang hinala. Iyon ay, ang mga bagay sa kanyang iba't ibang espasyo, ay hindi tinukoy ng mga patakaran ng pagguhit ng lupa bilang isang bilangguan. Pinanood ni Baili Changqing at ng iba pa si Zhang Yi na iniligpit ang 500 piraso ng artilerya. Sa oras na ito, sa wakas ay naunawaan ni Baili Changqing kung bakit humingi si Zhang Yi ng napakaraming mabibigat na baril na mukhang basura.
Si Yehi at ang iba ay tumingin kay Zhang Yi na may paghanga sa kanilang mga mata. Gaya ng inaasahan sa kanilang kapitan, nag-isip siya ng paraan para masira ang kakayahan ng kalaban ng ganoon kabilis. Napatingin si Canute sa kanyang mga tauhan na nagkapira-piraso at nakikinig sa kanilang masasakit na pag-iyak. Tumingin ito kay Zhang Yi nang may matinding galit. "Damn bastard, kailangan kitang patayin." Napakalaki nito na ang kalahati ng katawan nito ay nakalubog sa putik. Kakaiba, ang yelo, nyebe at putik ay hindi nakahadlang sa kanya sa anumang paraan. Ang lahat ng bagay na dumarating sa kanyang katawan ay aalon na parang tubig. Tinitigan ni Canute si Zhang Yi at ang iba pang nasa kulungan. Hindi na siya makapaghintay na maglunsad kaagad ng pag-atake at patayin si Zhang Yi at ang iba pa. Ngunit nang maisip niya ang mga kakayahan ni Zhang Yi, hindi siya umatake ng padalos-dalos. Ang iba't ibang espasyo ni Zhang Yi ay maaaring sumipsip ng halos lahat ng mga pag-atake at pagkatapos ay bounce ang mga ito pabalik. Ang galit ay hindi makapagbibigay sa kanya ng tagumpay, ngunit gagawin siyang mas maraming pagkakamali. At iniisip din ni Zhang Yi kung paano masisira ang kulungan na ito. Ang dami ko lang napatay na pirata, pero nandoon pa rin ang kulungan. Sa madaling salita, hindi naman pinatay ang caster. Tiningnan ni Zhang Yi ang malaking katawan ni Kaute. Ang estranghero na iyon ay dapat na protektahan niya. Bagamat hindi siya makataka sa bilangguan sa ngayon, medyo may tiwala pa rin si Zhang Yi sa kanyang puso. Walang magagawa ang kabilang partido laban sa kanila. Ngunit sa sandaling ito, isang mensahe mula kay Gao Changkong ang lumabas sa tactical eyepiece. "Kagulo, hindi maganda. Nagbago na ang sitwasyon, hindi ka dapat magmadaling palibutan at supilin ang mga pirata." Ito ay marahil isang malaking bitad. Ang mga mag-aaral ni Zhang Yi ay biglang lumiit at ang lamig ay dumaloy sa kanyang likuran. "Anong ibig mong sabihin?" Ang bahaging ito ng Linhai City. Si Gao Changkong at ang mga miyembro ng Samsara team ay nakatayo sa mga guho. Sa harap nila may mahigit 100 bangkay na nakahandusay sa lupa. At ang ilan sa kanila ay eksaktong kapareho ng pananamit ng mga tropang Eclipse. Ang lumabas dito sa Linhai City ay hindi ang totoong Eclipse Army. Lahat tayo ay naloko nila. Ang boses ni Gao Changkong ay patuloy na lumalapit sa tenga ni Zhang Yi. "Pag-isipan mong mabuti, kung hindi sila lilitaw sa Linhai City, saan pa sila maaaring lumitaw? Sino ang pinakakinatatakutan nila at ang taong pinakagusto nilang patayin?" Nanlaki ang mga mata ni Zhang Yi at bumalot sa kanya ang masamang pakiramdam. Medyo namamanhid pa nga ang anit ko. Ang taong higit na gustong patayin ni Eclipse ay natural na ang makakakrak sa kakayahan ng propesya ni Takuchi Mayumi. Ibinuka ni Canute ang malaking bibig ng pating at sumigaw, "Ronin! Bakit hindi ka pa nagpapakita?" Itinaas ni Zhang Yi ang kanyang ulo at tumingin sa malayo. Sa isang mababang bundok, nabunyag ang mga mukha ng ilang matandang kakilala. Nandito na lahat si Phoenix Inner Ren at ang kanyang mga Eclipse Alien. Siya Eclipsed estranghero ay hindi pumunta sa Linhai City, ngunit nagpakita sa Tianhai City, sa harap mismo ni Zhang Yi at ng iba pa. Ang ganitong eksena ay direktang bumulaga sa buong top management ng Blizzard City. Sa loob ng Combat Command Center, si Zhu Zeng at ang iba pa, na nandoon pa rin at inakala na ang sitwasyon ay nasa ilalim ng kontrol, ay medyo nataranta. Paano kaya? Diretso na tumayo si Zhu Zeng mula sa upuan. Ang kanyang matalas na mata ay nakatingin sa lahat ng naroroon. "Ang aming plano sa pagkilos ay pinananatiling mahigpit na kumpidensyal at hindi namin isiniwalat ang anumang mga plano upang hatiin ang aming mga puwersa sa labas ng mundo." Pero bakit alam nila na ang Tengu team ni Zhang Yi ay nasa Tianhai City? Ang mission na ito ay top secret. Maliban sa 3 koponan, ang tanging nakakaalam ng impormasyon ay ang mga tauhan sa command center. Ngayon ay halos tiyak na ang isang tagaloob ay dapat na nagsiwalat ng impormasyon. Tumingin si Lan Xincheng sa isang lugar, na siyang intelligence team na responsable sa pakikipag-usap sa Tengu team. Lumakad papunta doon si Lan Xincheng na may malamig na mukha. Lumapit siya sa kinaukulan, si Lin Kaidi. "Anong nangyayari? Bakit na-leak ang impormasyon?" Si Lin Kaidi ay isang babae sa edad na 30s. Sinusuot niya ang kanyang buhok sa isang maselang bon at mukhang marangal at eleganteng. Kahit na nagtanong si Lan Xincheng, mayroon siyang kalmadong ngiti sa kanyang mukha. Pero ngumiti siya at namutla. Isang daloy ng dugo ang umagos mula sa sulok ng kanyang bibig at agad siyang bumagsak sa lupa. Nagkaroon ng pagsabog ng tandang sa buong paligid.
Maingat na ibinuka ni Lan Xincheng ang kanyang bibig at walang magawang sinabi kay Zhu Zeng, matagal na siyang may cyanide capsule sa kanyang bibig at ngayon ay nagpakamatay na siya dahil sa takot sa krimen. Halata na ang sitwasyon. May mga insider talaga na naglalabas ng impormasyon sa Eclipse Moon. Ngunit hindi maintindihan ni Zhu Zeng kung bakit ang isang tao ay magiging taksil kahit na siya ay namatay. Para saan ang lahat ng ito? Ngunit sa ngayon, walang intensyon si Zhu Zeng na subaybayan ang mga bagay na iyon dahil nahaharap si Zhang Yi sa isang malaking krisis sa oras na ito. Nagtulungan ang Eclipse at ang Qianlong Pirates para mag-set up ng malaking bitag para lang mahuli sila. Maaari bang pumunta ang Samsara team para magbigay ng suporta? Sumagot si Lan Xincheng, nasa Linhai City sila. Tatagal ng kalahating oras sa pinakamabilis upang makarating doon. Nagsimula na ang labanan sa panig ni Tu Yunli at hindi na nila kayang suportahan sila. Kinagat ni Zhu Zeng ang kanyang mga ngipin at sinabi kay Zhang Yi, subukang mag-antala hanggat maaari. Ipapadala ko ang kuponan ng Samsara upang suportahan ka kaagad. Malamig ang mga mata ni Zhang Yi. Napagtanto niyang may multo. Kung tutuusin, hinawakan pa rin niya ang mga cake ng ilang tao, kaya gustong-gusto siyang patayin. Pero paanong ganoon kadaling patayin siya? Walang pinaniwalaan si Zhang Yi, kabilang si Zhu Zeng. Kaya diretsyo niyang pinutol ang tawag sa headquarters. Dahil sa biglaang pagkilos na ito, natigilan si Zhu Zengdu, ngunit wala siyang karapatang magalit sa ginawa nila. Sa loob ng Blizzard City, na sa tingin niya ay hindi magugupo, lumitaw ang isang espiya mula sa Eclipse. Responsibilidad niya ito bilang Commander-in-Chief. Kahit napagdudahan siya ni Zhang Yi, ito ay makatwiran. Matapos putulin ni Zhang Yi ang tawag, agad niyang sinabi sa lahat ng tao sa paligid niya, may lumabas na undercover agent mula sa Eclipse sa punong tanggapan. Ngayon sundin ang aking mga tagubilin at ihinto ang pakikipag-ugnayan sa punong tanggapan. Ang kasalukuyang sitwasyon ay napakalinaw. Ito ay isang laro, naghihintay para kay Zhang Yi at iba pa na makapasok dito. Wala na silang mapagkakatiwalaan ngayon, sarili nilang lakas lang ang pinagkakatiwalaan nila. Sinasabi pa rin ni Gao Changkong kay Zhang Yi, susugod kami kaagad doon, kumapit ka lang sandali. Huwag hayaang may mangyari. Hindi kumibo si Zhang Yi at pinutol ang komunikasyon ni Gao Changkong. Hindi niya matukoy kung sino ang tao at kung sino ang multo. In short, manalo muna tayo sa laban na ito. Tumayo si Phoenix Inanren sa mababang burol at nagsindi ng sigarilyo para sa sarili. Simulan na natin. Nagsanib puwersa ang Eclipse at ang Qianlong Pirates. Sa napakalakas na puwersa, ganap na posible na alisin ang isang pangkat ng pagsisiyasat. Higit pa rito, ang Tengu Team ay kinikilala rin bilang ang pinakamahina na pangkat ng pagsisiyasat. Ang opisyal na rating ng index ng kakayahan ni Captain Zhang Yi ay 8,200 puntos lamang. Maging ang koponan ay improvised. Sa panig ng Blizzard City, hiniling ni Zhu Zeng kay Lan Xincheng na imbestigahan kung mayroong mga tagaloob sa lungsod. Sa isang banda, inutusan niya ang Samsara team na mabilis na pumunta sa Tianhai City para sa suporta. At ano ang maaari niyang gawin ngayon? Walang magawa. Imposibleng gumamit ng missiles o Death of Love para umatake ng walang pinipili dahil nandoon din si Zhang Yi at ang iba pa. Tahimik lang siyang nanonood, umaasang magpapatuloy si Zhang Yi hanggang sa dumating ang Samsara team para iligtas siya. Sa larangan ng digmaan, nagsimula na ang pag-atake ng Eclipse Moon at ng Qianlong Pirates. Ang unang taong kumilos ay si Jinguji Seichiro. Naglabas siya ng 10 anting-anting mula sa kanyang bulsa, inihagis ito sa hangin, at pagkatapos ay gumawa ng mga selyo gamit ang kanyang kanang kamay. Inutusan ko ang mga Diyos at lahat ng Tathagata. Ang mga katawan ng Dharma na ibinigay ng Diyos ay kasing apura ng mga batas at regulasyon. 10 puting anting-anting ay nagtaas ng isang patong ng puting usok sa hangin, at pagkatapos ay naging 10 itim na aso. Ito ay isang uri ng estilo na hindi pa nakikita ni Zhang Yi. Ang mga ito ay kasing itim ng tinta, na nagbibigay sa mga tao ng masama at nakakatakot na pakiramdam. Ang 10 ulo na demonyong aso ay umungal at sumugod kay Zhang Yi. Bagamat hindi alam ni Zhang Yi kung ano ang kanilang mga kakayahan, hanggat nakabukas ang dimensional na pinto, ang lahat ng kanilang pag-atake ay magiging walang kabuluhan. Sa isang kisap mata, lahat ng 10 itim na demonyong aso ay dinala ni Zhang Yi sa magkaibang. Ngunit sa sandaling ito, nakita ni Zhang Yi ang mga sulok ng nakataas na labi ni Jinguji Seichiro. Ibang dimensyon.
Maaari nitong i-absorb ang lahat ng bagay, ngunit ang dami na maaari nitong dalhin ay limitado. Kailangan mo lamang ibuhos ang enerhiya na lumampas sa limitasyon dito upang sirain ito. Pinagsama niya ang gitna at hintuturo ng kanyang kanang kamay, inilagay ang mga ito sa kanyang bibig, at sumigaw sa malalim na tinig, sira. Naramdaman ni Zhang Yi na sa sarili niyang extra-dimensional na espasyo. Ang mga asong demonyong may 10 ulo ay tila may naramdaman at isang marahas na pagsabog ang biglang nangyari. Ito ang Shikigami na espesyal na ginawa ni Jinguji Seiichiro para harapin ang extra-dimensional na kakayahan ni Zhang Yi, ang nakakasira sa sarili na demonyong aso. Naramdaman ang pagsabog sa magkaibang espasyo, medyo naantig din si Zhang Yi. Sapagkat ang enerhiyang nakapaloob sa mga demonyong asong ito ay lubhang nakakatakot. At the same time, may naintindihan din siya. Ang lahat ng kanyang impormasyon ay sinabi rin sa mga taong eklipse ng tagaloob. Ito ay isang pamamaril para sa kanya. Ito ay tulad ng eksaktong kapareho ng nakaraang pamamaril para kay Deng Xiantong. May gustong mawala muna si Deng Xiantong sa rehiyon ng Jiangnan. May mga tao rin na gustong mawala si Zhang Yi sa rehiyon ng Jiangnan. Ang mga mata ni Zhang Yi ay sobrang lamig, mas malamig pa kaysa sa yelo at niebe sa pagitan ng langit at lupa sa oras na ito. Gayunpaman, matapos kumpiyansa na gamitin ni Jinguji Seiichiro ang mapanirang sarili na demonyong aso, nalaman niyang hindi naapektuhan si Zhang Yi sa anumang paraan. Napaatras siya ng ilang hakbang dahil sa gulat. Paano ito possible? Ang ginamit kong pampasabog na anting-anting ay katumbas ng 2 toneladang yen. Kahit na isang captain-level figure ay pipiliin na iwasan ang isang maninira sa sarili na demonyong aso na ganito kalaki, kaysa maglakas loob na patunayan ang talim nito. Hindi kaya mali ang impormasyon? May pambihirang patak ng pawis sa noo ni Jinguji Seiichiro. Ang ganitong bagay ay lampas sa kanyang inaasahan at isang bagay na hindi niya makontrol na nagpasimulang magpanik sa kanyang puso. Ang mga mata ni Zhang Yi ay kasing lamig ng niebe sa ice field ng Arctic na hindi natutunaw. Ang pagiging pinagtaksilan ay nagparamdam sa kanya ng labis na galit. Ngunit sa parehong oras, ang kanyang isip ay lubos na malinaw at hindi niya hinayaang makagambala ang kanyang emosyon sa kanyang paghuhusga. Dahil lang siguro sa napakaraming pagbaluktot ng kalikasan ng tao sa mga huling araw, kaya kahit ipagkanulo siya ay parang sanay na siya. Mabuti na lang at tinago ko ito ng malalim. Masyadong emosyonal si Zhang Yi. Ang kalaban ay nagkamali sa paghusga sa kanyang lakas at naghanda ng hindi sapat na pag-atake. At ito ang home court ko. Ngayon gusto kong makita kung sino ang mga ngaso at kung sino ang biktima. Binuksan ni Zhang Yi ang isang bagong channel ng komunikasyon at bumulong, gawin natin. Ang mga Tiannong pirates at ang mga taga-eclipse ay nagpaplanong kumilos upang palibutan at patayin ang koponan ng Tengu na hindi makatakas mula sa drawing ground as a prison. Ngunit sa sandaling ito, isang marahas na pagsabog ang biglang nangyari sa kanilang kinatatayuan. Sa itaas ng lupa, isang shockwave ang biglang tumaas sa kalangitan, na hinugasan ang mga bangkay ng maraming pirata sa kalangitan. 100 metro lang sa ibaba ng kanilang mga paa. Mayroong isang malaking 3 palapag na silungan na sumasaklaw sa libu-libong metro kwadrado. At ang lugar kung saan sila ay tinatawag na Chaoyu Harbor. Ito ay isang post-apocalyptic na base militar, at si Chen Jingguan ay nagbaon ng hindi mabilang na mga bitag at pampasabog sa paligid ng daungan. Isa ito sa mga backup na opsyon ni Zhang Yi. Ito ang Qianhai City. Home court ng aking Zhang Yi. Malamig na sabi ni Zhang Yi. Nahuli ang Tiannong pirates at eclipse. Ngunit bago pa nila mapatatag ang kanilang mga hakbang, isa pang malaking blizzard ang bumagsak sa kalangitan, at umihip ang malakas na hangin na nakagambala sa paningin ng mga tao. Pinikit ni Phoenix Inner ang kanyang mga mata, may mali. Sa mga Tiannong pirates, isang dayuhan na responsable sa pagsisiyasat ang nakadama ng pinagmulan ng mga kakaibang fenomena na ito. Ang takot niyang sinabi kay Canute, Kapitan, maraming kaaway ang biglang lumitaw sa Hilagang Silangan at Hilagang Kanluran. Sinabi ni Canute sa malalim na boses, saan nanggaling ang kalaban? Pagdating nila sa Tianhai City, hinanap nila ang mga lokal na residente sa lahat ng dako at gusto nilang nakawin ang kanilang mga supply. Ngunit sa huli, walang nakita, wala ni isang buhay na tao ang nakita. Ngayon, saan nagmula ang malaking hukbo? Ang mga dumating ay walang iba kundi ang iba. Ito ay ang mga reinforcement mula sa Yangsheng Base at Qingpei Base. Bilang karagdagan, sina Uncle Yu at Fatih Xu ay kasama rin sa koponan.
Sa simula, nag-aalala si Zhang Yi na magiging napakahirap ng labanang ito, kaya't nagbigay siya ng mga tagubilin sa mga tao sa ilang pangunahing base ng maaga. Kapag nagsimula na silang mag-away, ang mga taong ito ay maghihintay sa malapit upang makinig sa mga utos ni Zhang Yi. Pagkatapos ng lahat, walang ganoong dahilan. Ang amo ay naniningil pasulong, habang ang mga nakababatang kapatid ay nananatili sa bahay at walang ginagawa. Nag-utos si Zhang Yi kay Xiao Honglian at sa iba pa, at responsable sa pag-istorbo sa tanawin dito at nagdulot ng kaguluhan. Ngunit huwag talagang lumapit sa larangan ng digmaan. May magandang ideya pa rin si Zhang Yi sa kanilang lakas. Pinamunuan ni Xiao Honglian ang 12 ng mga sundalo sa isang napakataas na taas. Nagtulungan sina Fatih Xu at Zhu Qingting na gumamit ng mga bagyo, yelo at nyebe para lumikha ng kaguluhan at tulungan si Zhang Yi na lumikha ng mga pagkakataong makatakas. Si Uncle Yu naman ay tahimik na hinawakan ang Yizhi 2 Generation anti-material sniper rifle na ibinigay sa kanya ni Zhang Yi, inilagay ang baril sa isang mataas na lugar, at nagsimulang mag-snipe sa mga pirata. Sinabi ni Fatih Xu na may kaunting pag-aalala, hindi tayo hahayaang magkalapit ang boss. Magtagumpay ba ang antas na ito ng panliligalig? Mukhang hindi sila marami sa bilang, ngunit sa katunayan, kakaunti lang ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban. Ang bilang ng mga dayuhan ay mas mababa sa 10. Walang masama sa bluffing, ngunit hindi ito magiging sapat sa totoong laban. Naman, ang pagsabog sa Chaoyu Harbor ay nagdulot lamang ng isang maikling pagkabigla sa Qianlong Parades at Eclipse. Matapos bumalik sa kanilang katinuan, natuklasan nila na ang kaaway na biglang lumitaw ay hindi ang mga reinforcement mula sa Blizzard City, ngunit ang mga aborigine ng Tianhai City. Ito ay agad na nagpakalma sa kanila. Umisi si Canute, isa lang silang basurang isda. Hindi sila makakagawa ng anumang alon. Agad na nag-ayos si Canute ng isang pangkat upang harapin sina Xiao Honglian, Xingxian at iba pang mga katutubong tao sa Tianhai City. At siya, kasama ang kanyang mga estranghero, at ang Eclipse Organization, ay nagplano na patayin muna si Zhang Yi at iba pa sa hawla. Ngunit sa ilalim ng takip ng Blizzard, walang nakakita sa ginagawa ni Zhang Yi. Huminga siya ng malalim, alam na sa puso niya na ngayon na ang oras para makipaglaban. Ang mga kalaban na kinaharap namin sa pagkakataong ito ay hindi ganoon kadaling harapin. Buti na lang, hindi ko pa na-expose ang tunay kong trump card. Si Zhang Yi ay nakatayo sa gitna ng hawla, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa isang bola sa hangin, at isang itim na kidlat ang biglang nagsimulang kumulo sa pagitan ng kanyang mga palad. Crack boom boom! Parami ng parami ang mga kidlat, pakapal, at ang kakaiba at baluktot na kapangyarihan ay tila mga maliliit na itim na ahas na lumalangoy. Ang ganitong uri ng nakakatakot na kapangyarihan ay nagpalaki ng mga mata ni Baili Changqing at ng iba pang nakapaligid sa kanila at hindi sinasadyang umatras ng ilang hakbang. Tanging sina Liang Yue, Huahua, at Yang Xingxin lamang ang nakakaalam kung ano ang kapangyarihang ito. Pinoprotektahan ng ilang tao si Zhang Yi at hindi pinahintulutan ang sinumang dumating para mang-istorbo sa kanya. Ang itim na hindi matatag na substansya ay naging masiksik at masiksik na nagiging isang malaking itim na globo sa palad ni Zhang Yi. Pagkatapos sa mga galaw ng mga kamay ni Zhang Yi, dahan-dahan niya itong pinisil at naging itim na bola na kasing laki lang ng volleyball. Layuan mo ako! Sigaw ni Zhang Yi. Ang lahat sa pangkat ng Tengu ay mabilis na umalis sa daan. Inihagis ni Zhang Yi ang itim na bola ng mataas, at pagkatapos ay agad na na-activate ang kakayahang magpabilis ng 20 beses. Tumalon siya, mahigit 3 metro ang taas, at pagkatapos ay tinamaan ng kanang kamao ang void ball. Tumawag ka! Ang itim na bola ng walang laman ay agad na tumawid sa espasyo, dumaan sa hindi nakikitang hawla, at pagkatapos ay lumipad diretsyo sa direksyon ng Canute. Kasabay nito, biglang nakaramdam ng maagang babala sa kanyang puso si Canute na nagpapadala pa rin ng kanyang tropa. Ipinaalam sa kanya ng instinct ng halimaw na ang panganib ay nalalapit na. Ngunit napakalapit niya kay Zhang Yi, wala pang 1 kilometro ang layo. Ang kanyang maling paghatol sa lakas ni Zhang Yi ay pumigil sa kanya sa pagtakas. Sa halip, lumaban ng husto. Ang malaking bibig ng pating ay gumagawa ng isang piercing sigaw. Sinubukan niyang harangan ang pag-atake gamit ang kanyang malaki at malakas na katawan. Dahil sa likod niya, naroon si Chen Shu, ang salamangkero na gumuhit ng lupa bilang isang bilangguan. Sa sumunod na sandali, ang buong espasyo ay binalot ng isang madilim na globo na biglang bumangon mula sa lupa.
Ito ay isang higanteng globo na may radius na ilang daang metro na nagpapalabas ng nakakatakot na mapangwasak na kapangyarihan. Ang kapangyarihang nakapaloob dito ay naging sanhi ng malaking pagbabago sa mga mukha ng Phoenix Academy at ng iba pa sa maikling bundok sa hindi kalayuan. Yuf! Isang mapurol at masakit na sigaw ang nagmula sa itim na bola. Umakyat sa langit ang malaking katawan ni Canute mula sa itim na bola at matigas na bumagsak sa lupa sa di kalayuan. Sa oras na ito, siya ay napuno ng dugo at mukhang lubhang miserable. May mga nakakakilabot na galos sa kanyang matigas na katawan. Ang mga kaliskis na maihahambing sa haluang metal ay nabuksan, at ang laman at dugo ay malabo, na parabang 10,000 masyet ang napunit ng hindi mabilang na mga sugat. Hindi naisip ni Canute na sa kanyang kakayahan sa uri ng hayop, blue shark, at buong depensa, siya ay labis na masasaktan sa pagkilos ni Zhang Yi. Angal niya kay Phoenix Yuan Ren na nasa hindi kalayuan, nagsinungaling ka sa akin. Ang lakas niya hindi ang sinabi mo. Pagkatapos ng paglipat na ito, halos lahat ng tungkol sa orihinal na lokasyon ni Canute ay tahimik na nabura. Maliban kay Canute na nabubuhay pa, ang daan-daang pirata sa likod niya, kasama si Chen Shu, ang taong may kakayahang iguhit ang lupa bilang isang bilangguan, lahat ay nalipol. Ang ganitong eksena ay ikinagulat ng lahat ng naroroon. Mayroong libu-libong miyembro ng Qianlong Pirates, ngunit 3 hanggang 400 lamang ang natitira sa oras na ito. Hinarang ni Canute ang walang bisang hampas ni Zhang Yi, na naging sanhi ng kanyang malubhang pinsala. Ang iba pang mga kampon ay natakot at nabigla. Ang mga miyembro ng Tengu team ay natulala din on the spot. Sa kanilang lakas, hindi nila maisip kung gaano kakilakilabot ang hakbang na ito. Totoo ang lakas ng antas ng kapitan. Tinitigan Yehi si Zhang Yi at ibinulong ang mga salitang ito. Kahit si Ding Shentong ay walang ganoong nakakatakot na malakihang kakayahan sa pag-atake ng Yi. Ito ay tiyak na antas ng kapitan, walang pagkakamali. Ang pamantayan para sa antas ng kapitan ay isang antas ng kapangyarihan na 9,000 puntos pataas. Nanlaki din ang mga mata ni Phoenix Injin at Jinguji Seiichiro at iba pang miyembro ng Eclipse. Damn it, maling impormasyon ang binigay sa amin ng lalaking iyon. Anong uri ng Deputy Captain level combat power ang mayroon na may power index na 8,200 points lang? Sa oras na ito sa Blizzard City, si Zhu Zeng at ang iba pa ay may mga ekspresyon ng pagtataka sa kanilang mga mukha. Wala pang isang segundo bago nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Zhu Zeng mula sa pagkagulat ay naging ngiti. Napaupo siya ng mariin sa upuan at nakahalukip-kip ang mga kamay sa mesa. Akala ko ay tinago niya ito ng malalim kanina. Pero hindi namin inasahan na hindi pa niya na-reveal sa harap ng aming mga mata ang tunay niyang lakas. Noong una ay nag-aalala ako na si Zhang Yi ay papatayin ng mga Qianlong Pirates at Eclipse. Ngunit ngayon, si Zhu Zeng at iba pang mga tao sa Combat Command Center ay lubos na nadagdagan ang kanilang kumpiyansa. Sa paghusga sa sitwasyong ito, tiyak na makakatagal si Zhang Yi at ang iba pa hanggang sa dumating ang Samsara team para sa suporta. Hindi makontak ni Zhu Zeng si Zhang Yi, kaya nakipag-ugnayan siyang muli kay Gao Changkong at hiniling sa kanya na mabilis na pumunta sa Tianhai City para sa suporta. Kumusta ang sitwasyon doon kasama si Zhang Yi at ang iba pa? Puno ng tensyon ang tono ni Gao Changkong. Mahiwagang umiti si Zhu Zeng, huwag kang masyadong mag-alala. Basta pagdating mo sa tamang oras, siguradong mananalo tayo. Si Zhang Yi ay mas malakas kaysa sa inaakala natin. Medyo nagulat si Gao Changkong at saka siya tumawa. Tamang-tama ang sinabi ni Baili. Para siyang magsasaka na nakasanayan ng mamuhay sa kahirapan. Mahilig siyang magtago ng pagkain sa magandang taon para maghanda sa taggutom. This time, nakahuli talaga siya ng malaking isda. Ang mga nag-aakalang siya ay mahina at sadyang naglagay ng mga bitag upang tambangan siya ay labis na nabalisa sa oras na ito. Marahil, sa oras na ito, si Baili Changking lamang at ang mga tao sa Black Robe Team ang may malinaw na pagkakaunawaan. Naisip nila ang labanan sa Tianhai City ilang buwan na ang nakalipas. Ang suliranin sa panahong ito ay wala kong ikukumpara sa panahong iyon. Nakipaglaban sila sa mga tunay na dayuhan sa klase ng Epsilon. Si Zhang Yi ang nanguna sa kanila upang talunin si Yuan Kongye at makuha ang pinagmulan ni Yuan Kongye. Sa makatuwid, gaano man kalakas ang ipinakita ni Zhang Yi, mauunawaan nila ito. Biglang sinabi ni Wu Di nang may pagtataka, wala na ang hadlang. Mahinahong sinabi ni Zhang Yi, kakasimula pa lang ng totoong labanan.
Ang mga miyembro ng Qianlong Pirates ay hindi kailanman itinuring ni Zhang Yi bilang isang tunay na mapanganib na kalaban mula pa noong una. Ang tanging nag-pressure kay Zhang Yi ay ang mga taong lumitaw sa tuktok ng bundok, ang Koroding Muon. Nang makita sila ni Yehe, Si Miao at Lu Yinghao, hindi nila maitago ang puot sa kanilang mga mata. Sila ang nagpabagsak sa dating maunlad na Celestial Team. Maging ang kanilang kapitan na si Deng Xiantong ay napilitang sirain ang sarili. Ang puot na ito ay hindi malilimutan sa kanila at hinding-hindi malilimutan. Itinaas ni Zhang Yi ang kanyang ulo at tinitigan ang mga taong nakatayo sa maikling bundok. At ang Phoenix Academy at ang iba ay nakatingin din kay Zhang Yi. Alam ng magkabilang panig na ang pinakamahalagang bagay para tapusin ang digmaang ito ay ang pag-alis sa isa't isa. Ang boses ni Evergreen at Zhu Zeng ay nagmula sa komunikasyon. Saglit siyang nag-alinlangan at pagkatapos ay sinabi kay Zhang Yi, sinabi ni Zhu Shuai na ang Samsara Team ay darating sa kalahating oras. Hayaan mo akong maghintay pa ng kalahating oras. Si Zhang Yi ay tumingin sa kanya ng malamig at hindi nagpahayag ng komento. Hindi niya maisip kung mapagkakatiwalaan si Zhu Zeng. Dahil hindi ka makapagdesisyon, mas mabuting maniwala ka muna sa iyong sarili. Ipaubaya mo sa akin ang Phoenix Academy ren. Ikaw ang may pananagutan sa pag-aalaga sa iba. Bailey. Si Zhang Yi, tulad ng napagkasunduan noon, ay humiling kay Bailey Changqing na maging responsable sa pag-aayos ng mga taktika. Ngayon ang drawing ground as a prison ay inalis na. At ang distansya sa pagitan nila at ng kalaban ay napakalapit, at walang alinlangan na magkakaroon ng malaking suntukan sa susunod. Sa panahong ito, ang bawat isa ay kailangang umasa sa kanilang sariling kakayahan. Kalahating oras. Maaari niyang subukang paniwalaan si Zhu Zeng minsan, ngunit hindi niya ito paniniwalaan. Kinuha ni Bailey Changqing ang utos at agad na nagsimulang magtalaga ng mga gawain sa mga miyembro ng pangkat ng Tengu. At nagbigay ng mga tagubilin si Zhang Yi sa mga taong nakapaligid sa kanya. Liang Yu, kailangan mong tulungan akong pigilan ang isa sa pangunahing puwersa ng Eclipse. Huahua, protektahan mo si Xingxin. Sa bilis, hindi ka maabutan ng marami sa mga estranghero dito. Tumakas kung kinakailangan. Ang pagliligtas sa buhay niyo ni Xingxin ang pinakamahalaga. Masiglang tumango si Liang Yu, okay. Kinuyom niya ng mahigpit ang Longming sa kanyang kamay. Iniisip niya kung may koneksyon ba ang mga nangungunang mandirigma. Tumingin sa kanya si Tsukamoto Nobunaga sa tuktok ng bundok. Pinaghiwalay ng distansyang ilang daang metro. Ang nakamamatay na tingin sa kanilang mga mata ay nagpalamig sa hangin. Nahanap ko na ang katapat ko. Sabi ni. Si Huahua naman ay lumaki na sa higanting laki. Itinago nito si Yang Xingxin sa makapal nitong buhok, na tanging leeg at ulo lang ang nakalantad. At ang buhok nito, na mas malakas at matalas kaysa sa bakal, ay ang pinakamahusay na proteksyon na layer. Habang si Zhang Yi ay nagpapadala ng mga tropa at general, hindi rin nakaimik si Feng Huangyuan ren. Ang biglaang pagsabog ng nakakatakot na kapangyarihan ni Zhang Yi ay nagparamdam sa kanya na ang sitwasyon ay hindi niya kontrolado. Mula nang simulan niyang itatag ang organisasyon sa kritikal na sandali, umaasa sa panghuhula ni Takuchi Mayumi, hindi pa siya nakatagpo ng ganoong hindi inaasahang sitwasyon sa labanan. Kahit na makatagpo siya ng isang kalaban na hindi kayang harapin, maaari niyang makita ang panganib ng maaga at makatakas ng maaga. Pero hindi niya akalain na sa kabilang dagat ay makakasalubong niya ang kanyang kalaban. Kapag ang mga tao ay nanatili sa isang partikular na larangan sa loob ng mahab, at biglang umalis sa komportableng espasyo, sila ay magiging lubhang hindi komportable. Parang ang isang taong bihasa sa internet ay mawawalan ng gana kapag bigla siyang dumating sa isang bundok na nayon na walang internet. Hindi komportable si Phoenix Yuan ren nang makilala niya si Zhang Yi. At ang pakiramdam na ito ay naging sabik din siyang alisin si Zhang Yi. Jinguji, sumama ka sa akin at patayin mo muna ang kapitan ng kalaban. Sabi ni Phoenix Injin kay Jinguji Seiichiro sa tabi niya. Itinulak ni Jinguji Seiichiro ang kanyang salamin na may gintong rimmed, bihirang tanggihan ang Phoenix sa opinyon ni Jin. Dahil alam niyang si Phoenix Yuan ren ay isang lalaking hindi alam ang panganib. Minsang humingi siya ng tulong sa iba, nangangahulugan lamang ito na talagang hindi siya kumpiyansa ng kanyang kalaban. Sa pamamagitan ng kaguluhang dulot ng blizzard na nilikha ni Zhuge Qingting at Su Fati, nalagpasan ni Zhang Yi ang hadlang ng Qi pagpinta sa lupa bilang isang bilangguan. At magsisimula na ang totoong suntukan.
Inayos ni Bailey Changqing ang mga miyembro ng pangkat na gawin ang mga gawain sa maayos na paraan at mabilis na nagsalita. Qi Guangming, Ye Jikang, Meng Shu, Su Miao, Lu Yinghao, responsibilidad mong linisin ang grupong pirata. Yung iba, samahan mo muna ako at harapin mo muna si Eclipse Ronin. Hindi rin dapat maliitin ang lakas ni Canute. Ayon sa pagsusuri ng punong himpilan sa kanyang mga kakayahan, ang kanyang lakas ay nasa antas ng Deputy Captain. Gayunpaman, dahil sa kanyang pagmamataas, nagkusa siyang kunin ang walang bisang hakbang ni Zhang Yi, na naging sanhi ng kanyang malubhang pinsala. Nagresulta ito sa biglaang pagbawas sa pressure ng buong Qianlong Pirates sa Tengwu team. Kaya naman, nagpasya si Bailey Changqing na ituon ang mga nakatataas nitong puwersa at lipulin muna ang Eclipse. Ang ilang mga taong ipinadala ay pawang mga estranghero na medyo mahina sa pangkat ng Tengwu at mahusay sa paglilinis ng sari-saring mga sundalo. Kinuha ng ilang estranghero ang utos at agad na sumugod upang patayin ang mga sundalo ng Qianlong Pirates bago sila makabangon. Sa oras na ito, sa panig ng Eclipse Organization, hindi na napigilan ni Dagong Yanjin ang kanyang salpok. Bilang isang mamamatay tao na baliw, ang pagpapanatiling naka-standby ay nakakaubos ng kanyang pasensya. Lalo na nang makita niya ang malalakas na kalaban ni Zhang Yi, pinulit pa niya ang kanyang kamiseta nang hindi pinapansin si Phoenix Yuanren sa tabi niya, at tumalon mula sa bundok na may hawak na malaking tutubi cutter. Ang mga kayumangging agos ng hangin ay tumaas sa langit, dinadala ang kanyang mahabang buhok sa langit. Pagkatapos ng pagbabago, siya ay nagmukhang isang nakakatakot na mabangis na hayop na may mabangis na pangil sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Zhang Yi. Hoy, ikaw ba ang pinakamalakas? Tara, mag-away tayo ng maayos. Ang dragonfly coat sa kanyang kamay ay direktang nakatutok sa ulo ni Zhang Yi. Ibinalik ang mahusay na trabaho sa Yanjin. Alam ng lahat ng tao dito ang pangalan at hitsura ng taong ito. Nagpakita siya ng kamangha-manghang lakas sa parehong laban. Ito ay isang nakakatakot na kalaban. Ang pagsusuri ng data na isinagawa ng Jiangnan Region Scientific Research Department ay nagbigay ng resulta ng Power Index na 7,200 puntos. Sa pagharap sa gayong kalaban, si Bailey Changqing ay nagkusa na mag-walk out bago pa makapagsalita si Zhang Yi. Ronin, paano kung sasama ako sa pakikipaglaban sa iyo? Malamig na sabi ni Bailey Changqing. Bumaling sa kanya ang mga mata ni Dagong Yanjin. Sa mga master, mararamdaman ng isa ang lakas ng kalaban sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa kanyang aura. Maliban kay Zhang Yi. Sa katawan ni Bailey Changqing, naramdaman ni Dagong Yanjin ang espesyal na amoy na iyon, ang parehong uri ng amoy. Lahat sila ay mga estranghero na hinahabol ang sukdulang kapangyarihan. Itinaas ni Dagong Yanjin ang sulok ng kanyang bibig. Hindi siya nagbigay ng positibong sagot, bagkus ay sumugod siya na parang bagyo. Itaas ang dragonfly cut gamit ang isang kamay, pagkatapos ay slash down bigla. Napakagabi at napakabilis na walang nakakita ng malinaw kung gaano siya kabilis, at walang nakakita ng itinaas ni Bailey Changqing ang post ng pagpipinta at ang square halberd. Isang tik lang narinig ang tunog, at ang tunog ng banggaan ng metal ay sumakit sa eardrum ng mga tao. Ang matibay na lupa sa ilalim ng kanilang mga paa, na binomba ng mga bomba, ay sumabog sa oras na ito. Ang lupa sa loob ng radius na 50 metro ay lumubog, at isang malaking hukay ang nalikha ng kanilang epekto. Hinarang ni Bailey Changqing ang suntok ni Dagong Yanjin. Nagtaas siya ng ngisi sa gilid ng kanyang bibig, ito lang ba ang level? Akala ko napakagaling mo. Itinaas ni Bailey Changqing ang isang kamay at direktang pinaalis ang dragonfly kiri ni Dagong Yanjin. Napaatras ng 3 hakbang si Dagong Yanjin. Hindi galit ang makikita sa mukha niya, kundi sobrang saya. Nakahanap talaga siya ng makakalaban niya sa lakas. Hanggang dito na lamang muna mga bossing, kung umabot kayo dito ay huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Mag-comment, mag-like at subscribe dahil malaking tulong ito para ako makabili na ng aking merienda. Salamat!